Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong binigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Matrasya at kinabukasan sa Neapolis. Mula ro'y nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang puok na inaakala namin dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito, ang isang nagngangalang Lydia, taga Thyatira at mangangalakal na mga telang purpura. Siya ay may takot sa Diyos. Pinuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi na namin napahindian." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw, Sion, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibinigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang siyang magpapatuto
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin siya sa inyo buhat sa Ama at siya magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa ay kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito ay sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama na ho ang pagbati sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, sa mga nakikinig sa kanilang mga chapels, sa ating mga kababayan na sa iba't ibang panig ng mundo. Saan man po kayo naroroon, patuloy po kayong gabayan at ingatan ng ating Panginoon Diyos. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sa mga nagdiriwang ho ng kanilang wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Araw ng Lunes ngayon, salamat sa Diyos sa panibagong biyaya ng umaga. Salamat sa Diyos na silayan muli natin ang ganda ng umaga. At yung iba naman ay ngayon siguro nakamuog pa, nakahiga pa sa kanilang mga higaan. At ang sabi ay, Lunes na naman, magtatrabaho na naman. Ay hindi ho dapat gayon. Dapat ho ay Lunes na naman. Dapat buhay na buhay. Ay, yung iba ay pagdating ng Lunes, talaga may hangover pa yata at gusto pang Lunes na Lunes ay tinatamad agad pumasok ay unang araw pa lamang. But anyway, ay pasalamat po tayo sa Diyos. At tayo ay pinagkalooban pa niya muli ng panibagong biyaya. Sa atin hong pagninilay, sa una hong pagbasa, sina Pablo ho at ang kanyang mga kasama ay naglakbay sa iba't ibang mga lugar. Ito hindi na ho mga pamilyar sa atin ang mga lugar na ito ngayon Mula sa Troas, Sumatracia, Neapolis, Macedonia. At alam ho ninyo, yung paglalakbay ho ng mga alagad na ito ay iba't ibang lugar, iba't iba ho ang karanasan nila sa pagpapahayag ho ng salita ng Diyos. At katangi-tangi ho sa ating unang pagbasa na may binanggit hong pangalan na tumanggap sa kanila, naniwala sa kanila, at yan ho ay si Lydia. May kilala ho ba kayong Lydia? Ang nanay Lydia. O baka ang pangalan ninyo ay Lydia. Sino ba si Lydia na ito? Nabuksan ang kanyang isipan sa salita ng Diyos. At hindi lamang ho dito nagtatapos ang istorya. Pagkatapos mabuksan ang kanyang isipan,
Ang sabi sa mga alagad, kung kayo'y naniniwala sa akin, hali kayo at sumama sa aming tahanan. Nagkaroon ngayon ng panibagong suporta ang mga alagad na ito. Tinanggap sila, pinakain marahil, at siguro'y pag-alis ay may pabaon pa. Pero ang mahalaga dito, kausap lamang, nagkaroon kaagad ng conversion. Kaya yung mga kasamahan ni Lydia ay kanyang pinabinyagan din, hindi lamang siya. Ano ang mensahe nito para sa ating lahat? Dito naman ho sa ating sa San Jose, dito sa Batangas, napakaraming Lydia na sumusuporta at tumatanggap sa ating simbahan. Kaya sa mga sumusuporta at sumuporta dito ho sa mga programa ng ating simbahan, marami hong salamat. At hindi lamang ho yun, kung dito ho ay maraming Lydia, sigurado din namang marami ding Marites. Ayun ho dapat, magkumare yan si Lydia at si Marites. Yung lamang ang kilala niya, si Marites. Pero si Lydia, kumare niya. Sino ito si Marites namang ito? Siya din naman ang nagpapakalat, hindi ng fake news, hindi ng chismis, kung hindi dapat ng katotohanan. Bahin natin ang pangalan ni Marites. Pagkat ang alam natin kay Marites ay chismosa. Ang alam natin kay Marites di marunong tumanggap at ang tinatanggap niya ay yung mga hindi tunay. Kaya makikita natin sa unang pagbasa, pagkatapos nito, saan kaya pumunta ang mga alagad? Ganon din ba ang naging experience nila sa iba't ibang lugar? Hindi ho. Sapagkat sa mga pinupuntahan din naman nila, ay meron din namang hindi sila tinatanggap. Meron din namang hindi nakakaunawa sa kanila. At sa ating namang ebanghelyo, kasalungat naman, ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus dito? Hindi lahat ay tatanggapin kayo. Sa halip kayo'y ipagtatabuyan pa, papalabas ng sinagoga. Ay ano ba ang sinagoga? It's a place of worship. Ito ang lugar kung saan naririnig ang salita ng Diyos. Ipagtatabuyan pa. Kaya may bili ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo Yung pag-unawa, yung pagkakilala, yung pagtanggap sa salita ng Diyos ay ating maunawaan. Dahil tigit ang paggawa ng kabutihan, ang pagsalungat sa kasamaan, kung tatanggapin natin ang kanyang ibibigay sa atin. At ito ay ang patnubay, ang Espiritu Santo. Nawa tayong lahat ay matulad, magaya kay Lydia. Buksan nawa ang ating isipan. Buksan nawa ang ating puso. Buksan nawa ang ating pangunawa sa pagtanggap sa mabuting balita, sa pagtanggap kay Hesukristo na muling nabuhay. Marami ang nagpapatato sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawa nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mo maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway
walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkaloob po kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Iniling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig ka sa limutan, sa iyong kagandang mayalay, mula sa katas ng sibulang. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na nanloob mo ang aming katuwa ngayon, ay papagbaguhin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang pagkain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumabos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mo sa Jesus ay inihain sa iyo pang kami ay matubos. Siya ang dambalan paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, Nagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Santo Papat, ni Gilbert na aming Arsobispo, at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni pong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa
tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling po namin kami ay adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag po aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. O minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalit po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang sino sa akin nananahan, mananahan din ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at dingapin ang iyong isang bayanan na minarabaw itong makinabang sa piging na pagpakailanman. Ipagalam mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ng Jesucristo kasama na ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo sa Panginoon. Hallelujah.